November 13, Lunes, nagising na lamang ang ilang residente na nakatira sa Canyacao Bay sa Cavite City dahil po yan sa napakasangsang na amoy. Ang ilan sa kanila, nagsusuka. Sumasakit pong ulo at tiyan. May mga inatake rin ng hika. Kaya naman, isang forced evacuation ang agad na isinagawa. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagkamatay ng tone-toneladang isda na napadpad sa kanilang baybayin? Yan pong ating agad na inimbestigahan. Oo, napakaraming isda sa ilalim ng mga bahayan dito sa Canyacao Bay. Ang lalaki pa naman, no? Sayang, no? Ang lalaki pa naman ng tilapia. Ibang klase ang amoy, masusuka ka. Kung mahina ang sikmura mo, lalayas ka sa lugar na to. Dahil napakabaho. Kahit saka pumunta rito, ang baho-baho. Siyempre, yung paghinga, yung talagang kahit natutulog ka, maaamoy mo pa rin talaga. Masakit sa tiyan. First time po kami naka-experience na may namatay na isda na naka-apekto ng gusto dito sa buong mga residente dito dahil nga sa sobrang dami at sobrang sangsang ng amoy. Ito ang tumambad sa mga residente na naninirahan sa kabaan ng Canyacao Bay sa lungsod ng Cavite. Sandamakmak na patay na isda na umalingasaw. Ang mga patay na isda hindi pa matukoy kung saan nagmula at sinasabing napadpad lamang sa kanilang baybayin bunsod ng umiiral na hanging amihan. Ang mga residente wala nang ibang magawa kundi harapin ang peligro na dala ng mga naglulutangang peste sa kanilang lugar. Umabot sa halos 300 sako ng patay na isda ang nakolekta sa bahagi ng Canyacao Bay sa Cavite City. At matapos mapaulat ang malawakang fish kill sa lugar, nagtungong responde para imbestigahan ang insidente at alamin ang sitwasyon ng mga apektadong residente. Dito namin nakilala ang mangingisdang si Arnel at residenteng si Jerry. Sila ang nagsilbing first responders nang dumagsa ang mga patay na isda sa silong ng kanilang mga bahay. Si Jerry ang unang naglakas loob na lumusong para kuhanin ang mga patay na isda. Pero hindi niya inakalang tatambad sa kanya ang napakaraming bilang ng mga nakalutang at naagnas na mga isda. Nung araw ng linggo, pag uwi namin ng gabi, medyo masangsang na. So hindi namin intindi kasi dagat nga kami. Natulog. Paggising ko ng Lunes, nakita ko, naamoy ko ang baho talaga. Hindi ko kakayanin. Ang ginawa ko po, bumaba ako ng silong. Pagtingin ko, ang daming tilapiyang patay. Kumuha ako ng sako. Sinilid ko na sinilid. Naka-4 na sako ako agad. Lahat po nung, pati nga eskwelahan namin, malapit lang eskwelahan dito eh. Wala, hindi nag-cut ng pasok dahil hindi nila kaya yung amoy. Pati yung mga namamasada ng jeep, driver, pasahero, pagdadaan dyan sa labasan, naaamoy talaga nila. Ganun ka ba? Akala mo patay na tao ang amoy. Agad ding tinunto nila Jerry ang posibleng pinagmula ng mga patay na isda. Pero sa kanilang pagpapalaot, nakita nila ang mas marami pang isda na nakalutang sa kanilang baybayin. Sobrang dami. Papunta rito sa amin, patay na siya, papunta dito sa amin, bulok na dito sa amin bumagsak. Ganun ang nangyari. Sabi ko sa tropa, balik na tayo. Maglinis na lang tayo kasi hindi na natin kayang, wala tayong magagawa dyan, andyan na yan. Naglinis na lang kami. Hinarangan namin ng lambat para hindi ganong dumami ng husto. Yung nasa labas, 220 na sako ang nasalok namin. Kami pa lang po yun, wala pa yung Philippine Navy. Sa amin lang. Tapos kinabukasan, yung 60 na sako dito sa ilalim na nasa dagat, sa ilalim ng silong namin, yun na yung kahuli-hulihan. Ang mangisdang si Arnel hindi lubos maisip na mangyayari ito sa kanila. Lalo na tiyak niyang walang ganitong uri ng isda sa kanilang baybayin. Takot talaga kasi hindi normal para sa isang tao na makakita na sa ilalim ng bahay mo na punong-puno ng patay na isda. Siyempre, unang-una iisipin nila,
gaano katagal tumawala, makakatulog ba kami, yung mga anak namin, paano na, yung matatandang may sakit. Kumbaga yung mga nakaraan, parang ordinary lang, nakita lang namin may nakalutang na isda, walang epekto. Pero ito talagang ramdam ng mga residente na talagang lumikas sila. Para maprotektahan ang mga residente, lalo na ang mga sanggol at matatanda, ang lokal na pamahalaan agad na nagpatupad ng forced evacuation. Yung mga magulang ng mga nandito, sinabihan ko na po sila na ilabas nyo na muna yung mga bata. Nagsabi si Mayor, di umikot kami, sinabihan namin ng bahay-bahay na lumikas na. Yung time naman na yon, may mga lumapit sa aming mga senior citizen na nahihirapan nga raw silang huminga, lalo na mga may sakit, naka-wheelchair lang. Nag-volunteer na silang umalis talaga dahil hindi na nila kaya talaga eh. Marami nga mga batang hinika, mga nag-nebulizer, marami talaga nakaramdam ng epekto ng masangsang na amoy. Sa kabuuan, 70 pamilya ang pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Kabilang ang mga residente na kailangan ng medical assistance dahil sa mabahong amoy na tila laso na sa kanilang kalusugan. Sobrang lakas po ng amoy. Masyado pong masangsang po talaga ang amoy ng patay na isda. Parang day na yun, naging irritable po ba? Opo, hindi siya na talaga makatulog. Kasi po, may anak akong may hika. Kailangan na umalis kami doon sa bahay na then malakas yung amoy ng baho ng isda. Masakit sa ulo, masakit sa tiyan, masakit sa dibdib. Lalo na ito, may hika, hindi pwede talaga ma-expose sa mga ganong amoy. Kaya ginawa ko, lumikas kami dito kami pumunta. Noong linggo ng gabi, diyan nakita namin yung umano yung palima-lima, yung magdamag na siguro. Ang dami na. Kinabukasan na amoy, nabaho na. Masakit sa ilong, ano siya, talagang matinding amoy. Maliban sa kalusugan ay lubharing naapektuhan ang kabuhayan ng mga residente sa nasabing barangay. At kahit pumalaot ang mga mangisda, marami sa kanila wala ring mahuling isda sa loob ng ilang araw. Kung yan nga ay dahil sa maruming tubig, pag nagpatuloy po yan, maapekto ang paghahanap buhay ng mga mangingisda rito dahil wala humahuli. Tulad po kanina, pumalaot po sila, ang kinita lang ho nila 600. 600 piso lang, 3 katao pa sila na lumabas ng bangka. So, kung pagpaparte-partehin ho yun, baka wala pa 100. Bibili pa sila ng krudo na ginamit nila, gasolina. Kung marumi ang tubig, lumalayo po talaga yung mga isda eh. Kaya yung lugar na pinag-aarihan na nila ng lambat, na malaking posibilidad, dahil malapit nga rito, na wala nang mahuhuling isda. May mga nagtitinda rin ang ilang araw na nagsara dahil sa fish kill. Parang matamlay yung ano mo, hanap buhay mo kasi minsan wala hanggang kumakain dahil sa amoy hindi lalabas. Walang financial na ano mo, makukuha mo. Yung punti mo na ipon, malabas mo din kasi hindi ka naman nagtitinda pa. Mahirap talaga. Ang mga residente na piniling hindi lumikas, hirap pa rin sa ngayon. Lalo na't naipon sa mga silong ang mga patay na isdang naanod sa kanila. Nung una po, kasi hindi pa siya nagawi sa ganito sa amin. Ngayon, habang tumatagal kasi ilang araw na, ngayon sa amin napapadpad kasi pabago-bago ang hangin. Kasi yung pag-amoy lamang grabe, sobra. Kasi halos talagang bulok na ang ano kasi hindi naman natatanggal eh. Ang hirap din eh, hindi namin kaming matatanda. Nakakaramdam ng gano'n, paano yung bata? Hindi biro kasi yung makalanghap ka ng amoy patay na daga or kaya very putrid o kaya po masyadong masangsang yung amoy. Kasi kung mahika ka, posibleng atakihin ka ng hika. Hindi lamang po yun. Ibang mga tao, mga simpleng grabing amoy pa lang, hinihimatay na nga yung iba eh. Diba? So, hindi po biro yun. Not to mention the fact also, baka mamaya po, nakakain pa sila ng mga ganong klase pong isda, baka magkaroon sila ng gastroenteritis na tinatawag po natin. Kakalungkot isipin dahil isa itong pangit na pangitain, no? Nakaka-apekto ito sa ekonomiya natin at isang pangitain ito na there's something wrong about our ecosystem, no? Na hindi biro po ito sa kalusugan ng mga kababayan po natin. Bagamat may mga ayuda nang naibigay sa karamihan ng mga residente, sina Arnel at Jerry,
hiling na magkaroon ng pang mas matagalang solusyon ang kanilang lokal na pamahalaan para sa mga residente. Sana po maging aware ang gobyerno natin dito sa nangyayari sa lugar namin. Sana malinis. Kasi isa po ang dahilan para dumami ang isda sa isang lugar, yung rehabilitasyon nila. Malinis na karagatan, walang basura. Kaya may posibilidad na dumami sila. Pero kung magpapatuloy yung mga maruruming tubig, may pagkakataon talaga na maaaring umabot na wala nang mahuling isda. Sa kasagsagan ng aming pagdodokumento, dumating ang ilang kawani ng DENR para kumuha ng water sample sa ilang bahagi ng Canyacao Bay. Sumama na rin ang team para masaksihan ang prosesong kanilang kinakailangan gawin. At para mabawasan ang masangsang na amoy, dahil pa rin sa mga nabubulok na isda, nagbuhos ang ilang kawani ng barangay ng deodorizer sa bawat sulok ng mga bahay. Ayon kay Cavite City Mayor Denver Chua, agaran na naging responde nila sa kanilang nasasakupan at sinigurong ligtas sa mga ito sa unang araw pa lamang ng pagdating ng mga patay na isda. So right after na makatanggap tayo ng tawag mula sa ating mga residente mula sa Barangay 62A kung saan nakita nila ang tunay-tunalad ng mga isda na lumulutang sa kanilang ilalim ng bahay, ay agad natin itong pununtahan at tinignan yung sitwasyon. At during that time, medyo maamoy na yung mga dead fishes. So agad natin tinawag yung ating mga kasama mula sa Senro Office, Bantay Dagat, BIFAR at Coast Guard kung saan nagtulong-tulong tayo para hakutin at linisin yung mga dead fishes na ating nakita. Nung time na yun ay talagang napakarami ang tumambad sa amin at sa katunayan, mayroong umabot sa 7 tons na dead fishes yung ating nahakot at dinala natin sa ating material recovery facility. So during that time na kasagsagan ng fish kill, ay nag-activate tayo ng isa sa ating mga evacuation center kung saan nilipat natin yung mga pamilya doon sa area, doon sa ating evacuation center at binigyan sila ng mga makakain nila sa araw-araw. Nakapagbigay rin tayo ng mga food pack sa kanila at ganoon din ng iba't ibang mga ahensya ay pumunta na rin dito katulad ng ating provincial government ay nagpahatid na rin ng tulong. Inactivate din natin ang ating mga kasama mula sa City Health Office para initially ma-check yung kalusugan ng ating mga residente at awa ng Diyos, wala naman po tayong na-report na nagkasakit because of the foul odor. Maliban sa tulong para sa mga residente, ay agad din nagpulong ang mga ahensya ng pamahalaan para direktang mandato sa nasabing sitwasyon. Yung expertise ng BIFAR and Coast Guard ay atin talagang na-utilize dahil sila talaga yung may capability para seleksikin kung ano yung totoong nangyari doon sa fish kill na experience namin dito sa Cavite City. And ganoon din yung Coast Guard, sila rin yung merong mga floating assets para ikutin at tingnan saan ba talaga nanggaling yung mga fish kill. To take note, itong mga isda na ito ay tilapiyang gloria kung tawagin nila or arroyo, kung saan hindi talaga siya yung commercial fish na usually na binibenta sa mga palengke. So isang palaisipan din sa atin kung saan ba talaga nanggaling itong mga isda na ito at nagkaroon naman tayo ng team na talagang kinumission natin para hanapin kung saang area ba, kung galing ba itong mga fish pen at wala naman tayong nakita na mga fish pen na nagpakawala ng mga isdang ito. It just so happen na talagang siguro naturally dahil nga sa pabago-bago ng weather din natin, yung oxygen level sa ilalim ng dagat ay maraming isdang namatay. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.